Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Randy Terencio. Shoutout kay John Mark Bastida. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa isang kislap ng gininto ang liwanag, ang buong nayon ay biglang naglaho, na naiwan lamang ang orihinal na pagkatiwangwang. Ang Aaron at iba pa ay gumagalaw din patungo sa pinakahilagang dulo at tumuntong sa malawak na yellow sand. Alam ni Qin Shuang na pagkatapos bumalik ng Aaron, hindi siya umimik. Ang orihinal na pantasya ni Huang Xia na halimaw ay nagpapapula ng kanyang mukha sa tuwing naiisip niya ito, ngunit sinundan niya ng malapitan ang Aaron sa kanyang likuran. Ngunit si Wang Simon ay napakaaktibo at ginugulo ang Aaron. Kailangan niyang alamin kung anong mga kayamanan ang kinuha niya sa bahay na bato. Walang magawa ang Aaron. Ano ang dapat kong sabihin sa kanya? Hindi daw niya naintindihan, kaya nakaya niya lang kunin ang Jade Ice Beads na dinala sa kanya ni Lei Gong at sinabing, hindi ba? Cut, how is it possible? Sa tingin mo ako ay isang 3 taong gulang na bata. Bulong ni Wang Simon. Maaaring maniwala ang iba dito, ngunit hindi siya makapaniwala. Dahil sinabi ni Lolo na ang paghahanap sa lugar na ito ay maaaring magpalakas pa ng Aaron. Bilang resulta, ito na, sa katunayan, tulad ng nakikita mo, iyon ang problema. Oh, by the way, may ilang box ng dry food sa langyo, Aaron councils and councils. Hindi mahalaga, binigyan ni Wang Simon ng puting tingin si Aaron at ayaw niyang pansinin ang lalaking ito. Pero para sabihin sa iyo ang totoo, aba, ano ang para sa pagpapadala sa amin ng mobile air conditioner? 12 pagdududa ni Daw. Nang marinig ni Aaron ang tanong na ito, itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata at marahan itong tiningnan. Sa harap niya, halos may isang kaparangan na konektado sa pagitan ng buhangin at langit. Hindi niya makita ang gilid o dulo. Ang Aaron ay natigilan at nakangiting sinabi, baka natatakot ako na baka maiinitin tayo. Shit, hindi naman tayo mortal. Daw 12 bumulong-bulong, ang desyerto ay napakalaki na walang damo sa loob nito, at lahat ay wala. Nakakatakot talaga. Siguro ang mobile small air conditioner na ito ay talagang magagamit sa kritikal na sandali, bulong ni Moyang. Tumango si Aaron, at pumayag si Moyang. Natural na alam ng babaeng ulo ng kabayo ang kanyang kakayahan, ngunit kailangan niyang ipadala ang kanyang Jade Ice Beads. Halatang may napakainit na kapaligiran na naghihintay sa kanya sa harap. Bagamat nagbibiro si Han Sanyi, sa katunayan, lihim niyang pinaplano ang posibleng kakilakilabot na kapaligiran sa hinaharap, pero na, sa isang pag-wave ng kanyang kamay, nanguna si Aaron sa paglalakad pa sa loob kasama ang kanyang mga tropa. Habang naglalakad sila sa loob, nakita ng isang grupo ng mga tao na napakalaki ng disyerto na walang hangganan. Ang mainit na araw sa kanilang mga ulo ay humadlang sa Buddha na palapit ng palapit sa mga tao. Hindi banggitin na ang balat ng hamog ng prutas ay nasaktan ng araw. Maging ang mga damit sa labas ay mainit hawakan. Sa kabutihang palad, ang isang grupo ng mga tao ay mga taong naglilinang ng mga immortal, at ang kanilang pagtitiis ay natural na maihahambing sa mga tao. Kung hindi, kung sila ay pinalitan ng iba, sila ay na-dehydrate at namatay ilang oras ang nakalipas. Gayunpaman, kahit na, pagkatapos ng isang araw na paglalakbay, sa gabi, isang grupo ng mga tao ay pagod pa at diretsyong nakahiga, hindi, ano ito? Ang init at tuyo, shit. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang ilalim ng kutsilyo ay direktang malambot sa buhangin. Gayunpaman, sa sandaling maupo ang mga paninda, agad silang tumalon, o, sasakal ako. Hawakan ang iyong asno at ang mga kalakal umuungol sa sakit. Bahagyang yumoko si Aaron, humawak ng ilang buhangin sa kanyang kamay at maingat na hinawakan ito na kasing init ng bakal sa palayok,
3,000, napakainit ng lugar na ito, nakasimangot si Mon. Sa oras na ito, pinagpapawisan na siya. Ang pawis ay hindi lamang nabasa ang kanyang buhok, kundi pati na rin ang kanyang damit na kalahating basa at kalahating transparent. Kung ang lahat ay hindi itinaas ang bilog ng enerhiya upang protektahan ang kanilang katawan at i-lock ang kanilang tubig, natatakot ako na kahit sila ay hindi makayanan ito, hindi ito isang ordinaryong disyerto. Si Qin Shuang ay nasa medyo maayos na kondisyon, salamat sa kanyang paglilinang. Sa oras na ito, nakasimangot siya at tumingin sa paligid, kahit sa gabi, ang temperatura ay nananatiling mataas. Ayon sa sentido komon, ang disyerto ay isang polarisasyon ng puting init at lamig sa gabi. Malumanay na tumango si Aaron, bukod dito, kahit na ang lahat sa disyerto ay hindi nabubuhay, hindi ito walang mga berdeng halaman at ilang maliliit na hayop, ngunit naglalakad kami buong araw. Hindi banggitin ang maliliit na hayop, ang mga berdeng halaman ay hindi umiiral. Sumasang-ayon din si Moy ang kay tao. Ang disyerto ay tila karaniwan, ngunit hindi ito kasing simple ng iniisip. Sa oras na ito, si Bai Xiaosheng sa Jiangho ay dahan-daang tumayo, tumingin sa mga tao, tumingin sa Aaron at sinabing, sa tingin ko. Nakapasok na tayo sa nasusunog na lungsod. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nasusunog na lungsod. Nang marinig ito, lahat ay tumingin kay Bai Xiaosheng sa Jiangho, ito ay isang alamat. Dahil hindi ka panipaniwala, matagal nang nawala. Jiangho Bai Xiaosheng Road, sinasabing nang mabuksan ang mundo ng 8 direksyon, mayroong isang lugar na nasusunog sa lahat ng oras. Ang apoy nito ay kakaiba at marahas na ito ay nasunog ng apoy sa daan-daang milya sa paligid. Ang apoy nito ay nagninangas araw at gabi, ang bagyo ay mahirap patayin, at ang ulan ay hindi namamatay. Sinasabi na ito ay orihinal na isang puno, libu-libong milya ang haba at libu-libong milya ang taas, ngunit kahit papaano sa wakas ay gumuho, pagkatapos ay naputol ito at nasunog sa ilalim ng lupa, at nasunog hanggang sa mga ugat na nakatago, sa ilalim ng lupa, dahil ang mga ugat ay nasa buong lupa, pagkatapos masunog, ito ay magiging tulad ng pagluluto sa loob ng 1,000 milya malapit. Magiging disyerto din ang lugar na ito dahil sa baking. Gayunpaman, ang karamihan sa mga alamat na ito ay itinuturing na walang kaparirikan, at ang sirkulasyon sa Jiangho ay napakababa. Sa mundong ito, kahit na mayroong isang hindi pangkaraniwang apoy, hindi ito maaaring maging kakaiba dahil ito ay nasusunog ang mga puno. Matapos marinig ang mga salita ni Bai Xiaosheng sa Jiangho, sumimangot si Aaron at kakaibang tinitigan ang Pangolin. Bahagyang kumunat din ang noo ni Pangolin, na parang nawawala sa pag-iisip. Nang magsalita ang pinuno ng Qilin clan tungkol sa pangkukulam sa kanyang sarili, binanggit niya na may 4 na puno sa ang mundo, na kung saan ay matatagpuan sa 4 na direksyon, at ang isa sa dulong hilaga ay upang makahanap ng kahoy. Totoo ba na ang alamat ng Bai Xiaosheng sa ang nasusunog na puno ay ang tinatawag na paghahanap ng kahoy sa mga tuntunin ng oras? Ito ay posible, lalo na sa laki ng mga puno. Ang 4 na puno ay sinaunang mga sagradong puno kumalat sa buong mundo. Ang mga ito ay naaayon sa mga katangian ng napakalawak na mga ugat. Ito ay malamang na nauugnay sa panghuling pagtatanghal ng mga Diyos at mga demonyo. Aaron, sa tingin mo, ngunit ang Pangolin ay sumimangot din ng mahigpit, at ang buong tao ay nahulog sa pagmumuni-muni. Ang init sa lugar na ito ay kakaiba. Sumimangot ang buwan at sinabing, kung gayon, hindi tayo maaaring ihon ng buhay dito. Knife 12 Depressed Get, kailangan nating umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Bulong ni Qin Shuang. Ngunit ang problema, ang disyerto ay walang hangganan. Paano ka aalis? 3,000, o magdamag tayong pupunta? Lumapit si Qin Shuang sa Aaron sa ilang hakbang at mahinang nagsabi, lahat ay naglalakad na isang buong araw. Marami pang ang mga alagad ang bumagsak sa pagod. Hindi tayo makamove forward. Umiling si Jiangho Bai Xiaosheng, kailangan nating magpahinga buong magdamag. Kung magpapahinga tayo sa gabi, nangangahulugan ito na kailangan nating magpatuloy sa mainit na araw bukas, na magpapalala lang sa atin. Tumanggi si Qin Shuang, tumigil ka na sa pakikipagtalo. Bahagyang kumunat ang noo ni Aaron at ibinalik ang tingin sa mga alagad sa likuran niya. Isa-isa niyang nilinggan ang sarili. Pagod siya at muntik ng matamba. Go, baka hindi na sila makalakad.
Kung magpapatuloy sila ng walang araw, babagsak sila sa kamatayan ngunit kung hindi ka pumunta, ang mga salita ni Qin Shuang ay medyo makatwiran bagamat ang temperatura dito ay napakainit din sa gabi, kapag may mainit na araw, ang temperatura ay tataas lamang ngunit hindi, pagbaba, na magiging mas mahirap sa oras na iyon kung pupunta o hindi ay tila isang dilema, mamamatay ka ba talaga dito, napakunot ang noo ni Dao 12, medyo pessimistic. Tinitigan ni Aaron ang Dao 12. Halatang mali ang pagbigkas ng mga malungkot na salitang ito sa oras na ito. Gayunpaman, mauunawaan ni Aaron na siya ay sobrang tampuhin at irritable. Aaron, mayroong isang bagay, biglang sa oras na ito, mabangis na tumingala ang pangolin at tumingin sa Aaron, nang marinig nila ang talumpati, agad silang laming-galinga sa paligid. Gayunpaman, hindi man lubos na madilim ang kalangitan, ano pa ang nakikita ng mata maliban sa dilaw na buhangin, layers, hindi ka magkakaroon ng auditory hallucinations, kakaiba ang Dao 12, hindi, malamig na tugon ni Aaron, at sumimangot ang buong lalaki, sabi niya meron, ang pangolin ay isang perlas na lupa, paano siya mali pakiramdam kapag siya storytelling channel sa YouTube. Gusto lang ng Aaron na lumabas. Biglang sinabi ni Qin Shuang, Aaron, ano ang problema, Elder Marshall sister? Aaron Road, mayroon akong paraan. Siguro kung ito ay magagawa. Bahagyang sabi ni Qin Shuang, Elder Marshall sister, pakisabi. Dahil sobrang init dito, kung hindi, ilalagay mo kami sa libro ng 8 kaparangan na araw. Tanong ni Qin Shuang. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, biglang tila napuno ng tubig ang Aaron at hindi tinapik ang kanyang ulo. Shit, paano ko ito makakalimutan? Sa pag-iisip nito, nagmamadaling igalaw ni Aaron ang kanyang kamay. Sa susunod na segundo, ginalaw niya ang kanyang kamay, at ang oras ay naging isang siwang, 3,000, iiwan ko ito sa iyo. Lumapit si Fu Li at inabot ang Jade Ice Bead kay Aaron. Hindi nagtagal pagkalabas ng nayon, ibinigay ni Aaron si Yu Bingzo kay Fu Li at hiniling na ilagay siya sa tabi ng katawan ni Fu Mang. Ito ay dahil sa proteksyon ng Yu Bingzo na kahit na sa isang mainit na panahon, ang katawan ni Fu Mang ay hindi nagbago ng malaki. Aaron, inilagay ang Jade Ice Bead sa kanya katawan, at pagkatapos ay isang kapalaran, at ang lahat ay agad na pumasok sa 8 kaparangan na Tianshu sa oras na ito. Si Aaron ay hindi na masyadong nagmamalasakit nang tumakbo si Taishu Shenbu, at pagkatapos ay biglang hinabol ang isa sa kanila na parang isang brilyante sa lupa at ang isa ay parang bulalakaw sa langit. Isa-isa silang sumugod sa hilagang pasukan ng disyerto. Huminto sila sa himpapawid at sa ilalim ng lupa ang malaking lupain ng disyerto, isang hanay ng malalim at mahabang bakas ang malabong nakikita, isang mahabang daan patungo sa kadiliman sa unahan. Ang mga bakas ay halos 2 metro ang lapad at kumakalat pasulong sa parehong distansya, at ang bawat bakas ay tila binubuo ng maraming bakas ng paa. Anong dumadaan dito? Sumimangot si Aaron. Kakaiba. Hindi ito tulad ng mga rot, ngunit hindi ito ang mga bakas ng paa ng mga hayop. Kung tutusin sa ekspresyon sa ulo ng biglang pangolin sa lupa, halatang hindi niya alam ang sagot, ano ang nasa unahan. Biglang tumangala si Aaron, ngunit malabong nakakita ng liwanag na kumikislap sa dulo ng kadiliman sa unahan. Halos sabay silang nagkatinginan. Sa sumunod na segundo, nagmamadali silang dumaan. Habang papalapit sila ng palapit, ang liwanag sa dilim ay lalong naging malaki at malakas. Maaari lamang itong ilarawan sa pamamagitan ng kasaganaan ng mga ilaw. Para itong isang malaking bangka sa dagat, dahan-daang umuusad sa buhangin. Sa bangka, ang mga parol ay pinalamutian, napakarilag at nakasisilaw. Ang kulot na tunog ng pag-awit at pagsasayaw ay nag-iisa sa tahimik na gabi, tulad ng tunog ng kalikasan. Sa tunog ng kantahan at sayawan, may mga tawa. Maging ang Aaron, na tumitingin sa tanawin ng mga taong ito sa oras na ito, kung isa sa alang-alang ang init sa malalim na disyerto, talagang biglang naalala ni Aaron ang tula ng isang sinaunang malaking tao sa lupa. Ang mga babaeng siyang ay hindi alam ang pagkapuot sa pagsupil, at kumanta ng mga bulaklak sa likod bahay sa kabila ng ilog. Sa sandaling ito, ang eksenang ito at ang kulay na ito ay perpektong nagpapahayag ng mood sa puso ng Aaron. Damn it, pagod kami tulad ng mga patay na aso. Ngunit ang mga taong ito ay napakasaya dito. Tumingin din si pangolin sa apoy, nanlumo at sinabing, kumanta at sumasayaw, parang hindi nila ramdam ang init dito.
Bahagyang sumimangot si Aaron, makapal ang balat ko, makapal ang laman at Earth Spirit. Magiging sanhi ito ng pananakit ng itlog. Mas magaling pa sila sa akin. Tumanggo si Pangolin, Nanlumo, paano nila nagawa ito? Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron. Oo, kahit na ang mga Earth Spirit tulad ng Earth Spirit Beads ay mararamdaman ang mainit na pakiramdam sa ganoong lugar. Paano ginagawa ng mga taong ito? Tingnan mo iyong mga sumasayaw na mga awit, matingkad ang pananamit, na parang nasa isang normal na kapaligiran, umakyat ka at tingnan mo, Pangolin Road, tumango si Aaron, sa sumunod na segundo, maswerte ang kanyang katawan, at ang buong tao ay naging isang liwanag at anino, nagtago sa dilim, at mabilis na sumugod sa bangka ng bulaklak sa malayo. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!